Entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Energy! Classic talaga. Achuchu. Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako po si Christina, 25 years old, mula po sa Taytay, Rizal. Gusto ko lamang pong humingi ng advice mula sa pinaka-idol ng opisina namin. DJ Lindsay, recently, nalaman ko na ginagamit lang pala ako ng boyfriend ko para makipag-close sa friends ko. Marami po kasi akong mga kaibigan na mala beauty queen ang ganda. Hindi pa kami break kasi wala naman pong malalang rason para sabihin ko sa kanya na maghiwalay na kami. Okay naman po ang treatment niya sa akin. That's why I fell for him. Pero, nabasa ko sa group chat nilang magkakaibigan na ginamit lang pala ako. Wala naman sana akong intensyon na magbasa kasi private space niya yon. Pero hindi ko alam kung bakit bigla kong sinearch yung pangalan ng group nila sa Messenger. Tapos, nakita ko yung palitan nila ng messages. Ang sabi ng boyfriend ko, baka kapag naging kami ni Christina, mapalapit na ako kay blank. Wag na po natin sabihin yung pangalan kasi baka nakikinig din sila ngayon. Going 1 year pa lang naman po kami, DJ Lindsay. At kung tatanungin mo ko kung mahal ko ba ang boyfriend ko, oo. Alam niyo po DJ, too good to be true nga po nung una, kaya ayoko talagang maniwala na liligawan niya ako.
Hanggang sa naging kami na nga. Kaya ngayon, hindi ko po matanggap. At parang hirap na hirap akong paniwalaan na ginamit lang ako ng boyfriend ko para mapalapit sa kaibigan ko. Ilang araw na po akong iyak ng iyak, DJ Lindsay, at nagiging paranoid na rin po ako. Every time na lumalabas kami ng mga kaibigan ko, kasama si BF. Kasi hindi talaga siya humihindi. Siya rin kasi yung driver namin magkakaibigan, kaya nung una talaga, hindi ako nagdududa. Pero ngayon, nabibigatan na ako doon sa idea. Gusto ko siyang kumprontahin. Gusto ko siyang tanungin. Ano bang nagawa kong pagkakamali? Bakit ako? Alam ko pong mahihirapan ako once na makipag-break ako sa kanya because sobrang dream guy ko po siya. Gwapo, matangkad, maputi. Siya yung tipo ng lalaki na talagang ipagdarasal ng mga kapwa ko babae dahil almost perfect na nga siya. Alam ko na kapag pinakawalan ko pa siya, wala na akong makikitang katulad niya. But what should I do? Confront him? Harapin siya at sabihin sa mukha niya na alam kong ginagamit niya lang ako? Pero hindi pa ako ready. Natatakot ako sa isasagot niya sa akin, DJ Lindsay. Natatakot ako na baka kapag kinumpronta ko siya, ay tuluyan na siyang mawala sa akin. Hihintayin ko na lang ba yung oras na siya mismo ang magsabi sa akin? O baka naman kailangan kong hintayin yung pagkakataon na magsawa na siya sa amin. I love him so much. To the point na kaya ko pong magpanggap na wala akong alam. Alam ko po na masisira kaming dalawa kapag sinabi ko sa kanya ito. Alam kong mawawala siya sa akin kapag kinumpronta ko siya. Tulungan niyo naman po ako. Muli, ako po si Christina. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin, 9:15 ng umaga and hoy! Tama ba? Silaw na silaw ako sa ano? Sa liwanag. 9:15 na po ng umaga. Ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. And this is Lihim ng Liham. Si Christina ang ating letter sender for today's video. Oo, naginamit. Pinaikot-ikot at dinurog-durog by Mitoy Onting. Gusto mo yun? Hindi ko pa nami-meet si Mitoy ng ng totoong, alam mo yun, face to face. Wala lang. I just wanna tell him na idol ko siya. Kasi ang galing-galing. Pero ano nga bang gagawin
gagawin natin dito sa problema ni Christina? What if yung lalaki na pinapangarap mo, yung lalaki na dream guy mo, ginagamit ka lang pala para maging close doon sa talagang gusto niya? Ang saklap naman yan. Alam mo yun, naging jowa mo nga yung lalaking pinapangarap mo, pero ang totoo niyan, ginagamit ka lang pala niya para mapalapit doon sa pakay niya talaga, doon sa target niya. Ay, ang saklap Pero kasi nakakaloka. Bakit kasi, 'di ba? Bakit kasi kailangan maggamitan pa? 'Di ba? Ganyan ba siya? Hindi ba nagtitiwala yung lalaki sa kakayanan niya bilang lalaki nga na mapa-fall ang isang babae nang hindi gumagamit ng kahit sino? 'Di ba? Kasi doon mo nga malalaman kung gaano ka kagaling, kung gaano ka ka-effective, 'di ba? Bilang isang lalaki. 'Di ba kung kaya mong mapasagot or mapansin ng isang babae nang hindi nang gagamit ng kahit sino man, nang hindi gumagamit ng kahit sinong tulay o kahit ano man, 'di ba? Talagang sariling sikap lang dapat. Pero, ganyan nga kasi yung nangyayari dito sa story natin. At meron pong nasasaktan. Isa na naman pong panggapo natin ang heartbroken dahil po sa lalaking nanggamit. Ay nako, ano nga bang masasabi mo tungkol dito? Buti na lang, we are live on Facebook, facebook.com/Lindsay1067. Kaya kung meron kang sasabihin, o dali i-comment mo na yan dyan, bakla ka ng taon, sabihin mo na yan, tapos babasahin ko yan, huwag ka mag-alala. Okay, pero in the meantime, na-experience mo na ba yan? Ako na-experience ko na ba yan, yung gamitin ako para lang maging tulay at maging sila? Feeling ko, hindi pa naman. Oo, pero syempre, bilang isang babae, tapos alam mo naman yung worth mo, 'di ba? Tapos alam mo yung worth mo pero in love ka. Siguro hindi ko pagduduldulan yung sarili ko sa lalaking gano'n. Oo. Kasi syempre, kailangan mo muna malaman kung invested din ba sa'yo yung lalaki. 'Di ba? Or kung meron ba siyang ibang pakay lamang. 'Di ba? Nakakaloka. Si Kuya, kinulang sa hele ng nanay niya nung bata. 'Di ba? Nakakainis talaga kapag yung mga lalaki nagsama-sama, nag-join forces, tapos meron silang hindi magandang balak sa isang tao. Wow! Diba? Okay lang sana kung yung trip ng magkakaibigan, mga toys lang, ganyan, laro-laruan. Yun lang yung paglalaroan yung toys, pero hindi yung puso ng ibang babae. Wag ganun, pre. Wag ganun, orb. Ganun, orb. Ayaw natin manakit ng babae, orb. Ganyan. So, ano nga bang masasabi mo? Sabi dito ni Arch, when in doubt, call him out. Confront him para malaman mo where he stands. Probably best to let your friend know about this or his intention para tuluyang masira na rin yung diskarte ng soon-to-be ex mo. Huwag kang manghinayang dyan. Ahas yan. Uy, may pag-aahas na nagaganap. Oo, bastos yung ganyang lalaki, di ba? Thank you so much, Friendship Arch. Sabi naman dito ni Kim, sabi mo 1 year pa lang kayo, hindi ba mas okay kung makipaghiwalay ka na hanggat maaga pa lang? Di ba? At sinasampal ka na ng katotohanan. Ayaw mo pang hiwalayan. Gusto mo pa talagang masaktan ka ng bongga. Masyado ka bang bulag sa pagmamahal kay kuya? At nasasabi mo na wala kang makikitang katulad niya? Pero ang totoo, merong better na tao na nakalaan para sa'yo. Huwag kang manghinayang dyan. Di ba? Ay, hindi pala. Nasaan na yun? Gigil mo ako aga-aga. Sabi naman ni TPC, ano ka ba te? Gumising ka nga. Sabihin mo sa kanya na alam mo na yung ginagawa at ginagamit ka lang pala. Tama na yan, hiwalayan mo na yan habang tumatagal. Baka lalo ka lang masaktan at madudurog. Diba? Hindi ka bagay dyan, diba? Para gamitin. Tao ka, hindi ka bagay. Why? Sabi naman ni Vance, send picture ka nga po ni Jowa Center kung pogi nga talaga. Oo, mahangin naman si jowa mo. Oo nga, send picture naman, no. Hindi puro ganyan. Hindi puro description lang. Sinong kamukha? Oo. Naku, kung Papa P yan, di malamang sa alamang hindi ko talaga yan iiwan. Why? Kung Papa P, ang pogi pa... Wait lang, uubo lang ako, mga pang... Wait lang, ha?
Okay, tapos na po akong umubo. Kung kasing pogi yan ni Papa P. Oo. Napanood ko nga kasi yung tawag dito, Malyari. Thank you so much, Bingo Plus. Dahil kasama kami doon sa block screening. Oo. Ang pogi pa rin ni Piolo Pascual. Kahit may sa vampira ba siya? Ano bang iniinom niyang tubig mula sa Fountain of Youth? Ganyan. Napaka-poging nila lang. Sana na makita ko siya din in person. O kaya, alam mo yun, makabanding ko siya one time. Why? Si Papa Piolo Pascual. Sabi naman ni Chris, Ate Christina, magtiis ka. Gusto mo pogi eh. Hay nako, bigyan mo ng halaga yung sarili mo, ate. Oo, sabi naman ni Kath, hello po DJ, para sa akin, hiwalayan mo na yang si Boy na yan. Oo. Ay nako. Alam mo, Christina, may mga tao na akala natin hindi na natin makikita or hindi na tayo makakahanap ng tulad nila the next time na makipag-break tayo or pag nakipag-break tayo, di ba? Pero alam mo ang katotohanan ng buhay, napakaraming lalaki sa mundong ito at hindi ka mauubusan, bakla. Diba, masyado ka lang bulag doon sa idea na siya yung dream guy mo. Siya yung pinapangarap mo na lalaki, na pogi ito. Everything's diba? Parang physical lang. Pero paano naman yung pinaparamdam niya sa'yo? Diba? Hindi ba dapat kung ang standard mo is pogi, ang standard mo ay maputi, ganyan, or alam mo yon, basta gwapo all in all. Hindi ba dapat kasunod ng standard ng physical yung merong magandang adhikain sa buhay at yung may tamang character, diba? Hindi yung manggagamit. Kasi kung ngayon ginagamit ka na niya, what more pa kapag tumagal-tagal pa kayo? Baka sa ibang bagay, 'di ba? Linlangin ka lang din niya, 'di ba? Hindi tama eh. Tsaka alam mo, ang tao nakikipagrelasyon, 'di ba? Para malaman kung swak sila, tapos kung swertihin at magkasundo talaga mag-end up sila marrying each other. Hindi ka nakikipagrelasyon para lang gumamit ng ibang tao at mapalapit doon sa taong talagang target mo. 'Di ba? Ngayon alam mo na ginagamit ka lang. Magtitiis ka pa, bakla? Oh. Diba? Bukas may parada ng mga syunganger, sumama ka doon. Sabi nga ni Papa Jackson. Diba? Oo. Nakakaloka ka dyan, bakla. Alam mo na yung katotohanan, di ikumpronta mo na siya. Kasi wala na rin naman. Lahat na mangyayari after nito, after mong malaman na niloloko ka lang at ginagamit ka lang, ay magiging questionable na. 'Di ba? Yung katotohanan, yung sincerity, yung honesty. 'Di ba? Ikikiss ka niya, sasabihan ka niya ng I love you. Totoo ba? Ginagamit mo lang ako, 'di ba? Oh, magiging laging may question mark na lahat. At hindi ka na magiging masaya. Gusto mo ba for the next couple of years hindi ka masaya because alam mong niloloko ka lang at ginagamit ka lang? Kung ngayon nasasaktan ka na, mas masakit kapag nakita mo na yung katotohanan na pumunta na yung tao o yung lalaking mahal mo doon sa babaeng gustong-gusto niya. Kasi tapos na siya sa'yo. At alam mo, kapag tapos na siya sa'yo, wala na siyang pakialam kung masaktan ka. Wala na siyang pakialam sa feelings mo kasi he's done with you na, girl. O, ano pang silbi mo? Wala na. Diba? Alam mo, mas masakit yung tipong na-fulfill niya na yung gusto niyang gawin. At yun ay yung mapalapit doon sa talagang gustong-gusto niyang babae. At pag nangyari yun, ewan ko kung masasaktan ka o wala na lang sa'yo. Kasi prepared ka na Napaghandaan mo na yung moment na yan Diba? So kung ako sa'yo, diba, kumprontahin mo na rin yung sarili mo at i-accept mo na yung katotohanan na hindi ka niya ginowa just because mahal ka niya. Ginowa ka niya kasi ginagamit ka lang niya. Okay? Kasi meron siyang gustong iba na malapit sa'yo. Diba? Oo, i-face mo yung katotohanan. Hindi yung niloloko mo lang din yung sarili mo, bakla. Oo. Na ang sayang kasi, baka mamaya, dahil sa may jowa ka na nagpapanggap na mahal ka, actually nabablock niya yung tamang lalaki na dapat dumating din sa buhay mo. Gets mo yon? What if papalapit na yung tamang lalaki para sa'yo, yung lalaki na binigay ni Lord, papalapit na, papunta na sa'yo. Pero hindi siya makalapit, hindi siya makaporma dahil nga nandyan yung jowa-jowaan mo na ginagamit ka lang. So, di ba? Sayang ang blessing. What if itong jowa mo na dapat, what if itong lalaki na dadating sa'yo na dapat jowa mo, hindi mo nga maging jowa-jowa? Kamukha pala ni Paolo Avellino. Why? Oh my God. Grabe. Paolo Avellino is Paolo Avellino. Diba? Paano kung ganun kagwapo tapos mabait, mahal na mahal ka, ipaglalaban ka, ipagsisigawan sa buong mundo na ikaw ang mahal niya. Pero hindi siya makapasok
pumapasok bakla eh. Kasi nandyan yung jowa mo na ginagamit ka lang. Sayang, di ba? Sayang. Yummy pa naman. Di ba? Sabi ko sa'yo eh. Jerome Lim, siguro friend din ni ate si DJ Lindsay. Bakit? Paano ko siya naging friend? Hindi ko alam. O i-explain. sabi dito, prevention is better than cure. O, di ba? Parang doktor lang bakla. Sabi naman ni Lian Niotoan, good morning DJ Lindsay. Hindi pinatatagal yung ganyan, klaseng lalaki te. Hindi ka mauubusan ng guy. Ang dami dyan na mamahalin ka ng sobra-sobra at hindi titingin sa iba. Huwag mong pagsiksikan ng sarili mo sa walang kwenta te. Huwag mo sayangin ang oras at beauty mo sa kanya. Move on te, at least maaga pa lang nakilala mo na siya. God bless and more power, Energy FM. Tsaka ito sa panahon ngayon, 2024, kung hindi man pogi yung lalaking mabait sa'yo, pag nagkapera yan, gagwapo din yan. Lahat ngayon posible na, ano ka ba? Friendship, alam mo, ang pagiging gwapo at maganda ngayon ay posible na sa ngalan ng siyensya. Kailangan niya lang yumaman. Wow! Diba? Kaya ngayon yung physical na yung physical appearance ng isang tao, pwede nang ma-alter yan. O kung hinahanap mo pogi, wait ka lang. Oo, hintayin mong yumaman. Yung lalaking nanliligaw sa'yo pero hindi ganun kagwapo. Diba? Oo, ang importante yung mahal ka. Ang importante yung yung faithful sa'yo, yung loyal sa'yo, yung honest sa'yo. Yung tipong sasamahan ka hanggang sa dulo. Kasi ang kagwapuhan, ang kagandahan, nagagawa na yon nowadays. Diba? Kailangan lang may pera ka. Sabi nga nila, walang taong pangit. May mga tao lang na walang pera. Diba? Yun lang talaga yun. Nasabi ko sa inyo. Kaya kung ako sa'yo, gumising ka na sa katotohanan. At saka, I guess it's about time na rin na magising din tayo dun sa idea or dun sa, alam mo yun, dun sa truth na hindi lahat talaga panlabas na anyo lang ang sukatan. Diba? Ganun talaga. Minsan may mga taong gwapo nga pero napakawalang ya naman. Diba? May mga babae nga na sobrang ganda, perfect, ganyan. Talagang wit-wiw, ganyan. Pero pag talikod mo naman, may ibang lalaki ng kausap. O di kaya naman hindi makasundo ng nanay mo dahil iba din ang ugali. Wow! Diba? So, piliin mo yung taong mabuti ang kalooban. Huwag kang tumingin sa panlabas na anyo. Because sabi ko nga kanina, hello, we have science na. Diba? So, there, piliin mo yung taong may magandang karakter, mabuting kalooban, mamahalin ka, at sasamahan ka hanggang sa pagtanda. Diba? He doesn't have to be super mayaman. He doesn't have to be super guwapo, mala Paulo Avellino o Piolo Pascual, Kung medyo-medyo lang. Okay na yung medyo-medyo. Yung nasa level lang. Ganyan. Pero mamahalin ka naman ng totoo at tapat. Diba? Yun kasi yung hindi mababayaran ng pera. Yung pagkatao, yung kabaitan, pagiging puro ng puso ng isang lalaki o ng isang babae. Yun yung walang kapantay na pera. O yung kahit kanino mo iharap, kahit iwanan mo sa isang kwarto yung girlfriend mo na punong-puno ng lalaki, wala kang doubt sa isip mo na, hala baka mamaya kung anong gawin ng girlfriend ko, baka mamaya jowain niya yung mga lalaki doon. Wala kang ganong isip kasi buo yung pagtitiwala mo sa kanya kasi alam mo yung pagkatao niya na hindi siya basta-basta papatol kahit kanino because ako'y sa'yo, ikay akin lamang. Diba? Same thing with the guys. Na kahit na iwanan mo siya with a bunch of women, kahit pa maglasing-lasingan yung mga babae dyan, okay lang sa'yo na iwanan yung jowa mo kasama yung mga babaeng yan. Dahil alam mo at kilala mo yung jowa mo. Alam mo at kilala mo yung lalaking minahal mo na hindi siya basta-basta at suplado siya at hard to get siya. At alam mo yon, hindi siya basta-basta papatol kahit kanino because ikaw ang mahal niya. Ikaw na. Tara. Ay, nako. Sabi dito kasi naggagandahan daw yung friends na, di ba? Kaya, baka ikaw kaya nagkikwento. Sabi ni Danny Dizon, tama. O, di ba? May tama talaga tayong lahat. Ay, nako. I hope you get well. Oo, kay Christina ng Taytay Rizal. Malapit lang yan dito. Ang daming taga-Taytay dito. Sino man taga-Taytay? Si Sheena. Oo, si Sheena taga-Taytay. Si Jimbo taga-Antipolo. Si Lindsay taga-Manila. Huy! Manila represent.
Si Baby Toby taga Cavite. Sino pa ba? Si Cara taga Mandaluyong. Si Papa Jackson taga Makati. Makati? Taray. Si Tita Cora taga Pandacan. Si Kapitana Sisa taga San Juan. Valencia. Oh, ang yaman. Ay nako. O sige na, Christina. Oo. Be well and kumprontahin mo na yung jowa mo at iwanan mo na siya because wala siyang maidudulot na kasiyahan sa'yo. Puro devastation lamang, okay? Pero kung talagang makulit ka, talagang mahal mo siya, gusto mo siya, at infatuated ka pa rin sa kanya, then you go on your own, diba? At the end of the day, ikaw din naman ang makakaalam kung ano yung kailangan at dapat mong gawin, okay? Ang oras natin, 9:32. This one is from Regine Velasquez Alcacid. And it's called Kailangan Ko'y Ikaw. Hoy! Kailangan mo nga ba siya? O baka naman gusto mo lang talaga siya? Oo. Enjoy!